Samantala, mas paitingin pa ni US President Donald Trump ang pagre-require ng voter identification pagdating sa eleksyon, gayon din ang pagbabalik ng tradisyonal na botohan. May balitang abroad si Son Santiago. Malapit na rin mag-isang taon ang panunungkulan ng US President Donald Trump, ngunit hindi pa rin ito makalimutan ang kanyang pagkatalo noong 2020 US presidential elections. Kaya naman isinusulong nito ang isang executive order na mag-iigpit sa voter identification at mail-in ballots dahil umano sa kanyang pangamba sa mga pandaraya. Ibinahagi ng Pangulo ang pahayag na ito sa kanyang Truth Social platform nitong weekend kung saan sinabi niyang walang magiging exception sa voter ID requirement. Sa kasalukuyan kasi, magkakaiba ang mga panuntunan tungkol sa voter ID sa bawat states ng bansa ayon sa Time. Ang ilan ay nangangailangan ng photo identification, ngunit ang ibang states ay may mga exemptions naman sa ilang mga individual. Gayun din, 36 mula sa 50 states lamang umano sa US ang humihingi ng anumang uri ng identification mula sa mga botante sa oras ng eleksyon. Sa kabilang banda, kasama rin sa panukala ni Trump ang paghihigpit sa paggamit ng mail-in ballots, kung saan papayagan lamang ang prosesong ito para sa mga miyembro ng militar na malayo sa kanilang tahanan at sa mga taong may malubhang karamdaman. Matatandaang matagal nang iginigit ni Trump na ang kanyang pagkatalo sa 2020 elections ay dulot umano ng malawakang pandaraya kahit wala umanong sapat na ebidensya. Hindi naman rin ito ang unang beses na nagpahayag si Trump ng kanyang kagustuhan na ibahin ang proseso ng botohan sa US. Nanawagan na rin ito ng malawakang pagbabago kabilang ang pagtanggal sa paggamit ng electronic voting machines. Giit ni Trump, dapat bumalik sa paggamit ng paper ballots at manual counting ang bansa dahil sa nasambit na pangamba. Gayunpaman, paliwanag ng mga election officials sa US, ang ganitong pamamaraan ay mas matagal at mas magastos. Nakasaad naman sa kanilang saligang batas na pangunahing hawak ng mga US states at ng Kongreso ang kapangyarihan sa pangangasiwa ng halalan at hindi mismo ng Pangulo. Nitong mga nakaraang buwan din ay nangako si Trump na lalagdaan niya ang isa pang executive order bago ang 2026 US midterm elections para tuluyang ipagbawal ang paggamit ng mail-in ballots at electronic voting machines. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.